Kanluran ng Nodo Luzon hanggang Mindanao pa makakaranas ng tuloy-tuloy ng southwest monsoon rain showers at trough ng bagyong si Lani na itinaas nga ni Pag-asa. Nalalabi ng South Luzon at ang bahagi ng Visayas, bagamat sa Visayas at Mindanao, katamtaman na ang panahon, makakaasa pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. However, maganda na ang magiging lunar view o total lunar eclipse sa bandang Visayas at Mindanao hanggang Linggo. Binabatayang low pressure area na si 97W, gaya ng ating sinasabi kahapon, tinaas na nga ito ni Pag-asa bilang local name na Lani. Nakakalabas lang din ng Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, September 6, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:56 na ng umaga. Well, patuloy pa rin tayo sa Luzon na mas gloomy, overcast at inaasahan pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod pa rin ng trough at extension nitong si bagyo na tawag pa natin sa local name na Lani according to Pag-asa. However, sa ating tropical cyclone sector, gaya ng ating sinasabi palagi, ang 10-minute average kasi kapag ka nasa West Pacific ang isang low pressure area ay maaga pong nagtataas ang ating local weather agency at ni Japan Meteorological Agency dahil nasusunod po dito ang 10-minute average. So, i-minus nyo lang dyan ang 8-hour period, dyan po pumapasok yung tinatawag natin na lesser category na declaration. Kaya makikita po natin sa ating tropical weather disturbance dashboard ay nanatili pa rin siyang invest na hindi pa rin siya itinaas yung kanyang threshold para pumasok sa category na tropical depression. So okay lamang po yan dahil ang 10-minute average kasi ng GMA at Pag-asa ay pare-pareho. May bahagya lamang ng ibang computation method si GMA, pero yung kanilang declaration based on 10-minute average ay mas advance ng 8 oras. Kaya syempre pag advance sa 8 oras, advance din ang lumalabas na extensive forecast ng kanilang category o yung wind speed na kada oras. So yung wind speed ng less ng 8 hours ay mas advance na po yung 8 hour, kagaya nga po dito sa atin sa bansa na sinusunod po ni Pag-asa. Kaya wag po tayo magtataka kung bakit sa aking tropical cyclone sector na natiling invest pa po yan. Well, normal lamang po yan dahil sa iba-iba ang universal time coordinates natin. So, since iba-iba ang universal time coordinates, iba-iba po ang computation ng accumulated wind speed kada oras po. So, wala po tayong magagawa niyan. Kaya makikita natin na natiling low pressure area pa rin ang status ni 97W. So, tinaas na nga po yan ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa gaya na ating sinabi nga po kahapon na within or next 24 hours ay posibleng nga po nila itong matawag pa sa tropical depression na Lani. Nakakalabas lang din kagad ng ating Philippine Area of Responsibility. So, dadalawa na po yung low pressure area na ganyan ang nangyayari na tatawag pa sa local name bago ito agad-agad umexit ng Philippine Area of Responsibility. Kung natatandaan ninyo, si Kiko, ganyan din ang nangyari bago ito umexit ng PAR na itawag pa ni Pag-asa bilang bagyong Kiko. Pero pagkatawag ng bagyong Kiko, mga ilang oras lamang ay umexit na rin kagad ito ng Philippine Area of Responsibility. So may record tayo niyan. Pupunta kayo sa pinaka-weather advisory sa Pilipinas. Ito yung mga lahat ng weather advisories ni Pag-asa at yung satellite graphical analysis ni Sir Mike, which is bilang pagkilala ko nga po sa kanya, kaya ginagamit natin yung kanyang graphical satellite analysis bilang pagkilala ko sa kanya na dahil sa kanya kasi is nahawa tayo ng pagiging weather enthusiast at magkaroon ng sariling webpage, kaya nandyan yan bilang pagkilala ko yan sa kanya kasi dahil sa kanya noong 1996 ko pa talaga siya nakilala. Pero hanggang tingin pa lamang ako noon dahil nag-aaral pa lang ang inyong lingkod, siya pa lamang yung kauna-unahan na mayroong webpage
ng weather ng mga weather monitoring at weather station. May sarili siyang weather station. Mas advanced nga yung weather station niya dahil Davis yung brand yung kanyang ginagamit. Wala naman tayong kakayahan na bumili pa ng weather station na Davis dahil napakamahal niyan, hindi biro. 80 to more than 100,000 pesos ang isang unit ng isang Davis weather station. Napakamahal. Pero most of very accurate weather stations yan na ginagamit. At very worldwide po yung paggamit ng Davis weather station. So napakamahal nga lang talaga. So gumagamit lamang tayo ng at least yung mga alternative weather station kahit paano yun lang yung nakakayanan ng budget natin. Well, hopefully someday ay magkaroon ng inyong lingkod ng mas maraming resources para mapalitan na rin natin yung weather station. At yung mga weather station ng Davis, tumatagal yan ng more than 20 to 30 years pa. Minsan, maabot pa ng halos 40 years. Ganyang katibay yung weather station na yun. So, yan po, ito yun. Makikita ninyo yung local weather advisory na Pag-asa, yung data feed ni Pag-asa, pati yung mga list ng bawat bagyo kada taon. So, mula kay bagyong Auring, ayan, para makita ninyo, mula kay bagyong Auring hanggang kay bagyong Lani na itinaas nga po kanina ni Pag-asa. So, yan nga po, at makikita ninyo, ay nakalabas na nga po ito ng Philippine Area Responsibility. Kasi 2 a.m. dineclare na nila si Lani bilang tropical depression. And then, bago mag 8 o'clock kanina, ay umexit na rin agad ito ng Philippine Area of Responsibility. So, kung gusto nyo malaman ang pinaka-official pa rin mula kay Pag-asa, meron yan sa ating webpage under Weather Forecast and Advisories dito sa under Weather Advisories for Philippines. Yan yung, nandyan yung official na tropical cyclone track at weather forecasting conditions mula sa dito feed ni Pag-asa. Kung gusto niyo malaman yung official ni Pag-asa. Yan, mula naka-alphabetical yan, mula A hanggang tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos po yung list ng mga bagyo kada taon po yan. Automatic yan, automatic sorted ng aking webpage. So kasalukuyan nasa L na po tayo, which is tinawag na tropical depression na Lani. Ayan, ito po yung forecast track mula sa data feed ni Pag-asa. Pareho yan sa ating tropical cyclone sector monitoring. So dahil umexit agad itong si Lani, balik uli siya sa pagiging 97W, itong si dating bagyong Lani. Dahil nakalabas din kagad ito ng PAR kagad. So sa ngayon ay magbubunsod po ng malawakang pag-ulan. Kung titingnan natin sa Doppler radar, yan, yung Doppler radar po. Siyempre hindi kumpleto at hindi lahat ng Doppler radar ni Pag-asa gumagana. Yan, very limited lamang. Pero yung trough dito sa may bandang silangan ng Luzon, kitang-kita pa rin na nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan dito pa rin sa may bandang Baybayin at rest ng bandang Aurora region hanggang Quezon province at bandang Bicol region po. Ayan o, yung malawakan yan, moderate to heavy rain showers po ang dala. At yung Doppler radar dito sa may bandang Kanluran ay hindi masyado sagap. So hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam kung yung Doppler radar sa may bandang Subic ay gumagana. Dahil weekend ngayon, so baka walang pasok, hindi operational yung kayang Doppler radar. So yan ang sinasabi natin na kapag hindi upgraded yung Doppler radar, yung CW radar na ginagamit ni Pag-asa, if I'm not mistaken, ay medyo lumang version pa na CW band na Doppler radar. Yung latest ngayon, gaya ng ginagamit ng Japan Meteorological Agency, ay mas heavy duty po yun. Kahit na 24/7 tumatakbo yung Doppler radar, matibay siya. Tumatagal pa ng more than 20 years yung lifespan ng Doppler radar na yun. Yung X2000 yata, o X200, I'm not mistaken. Yun yung bagong Doppler radar na ginagamit ng GMA, ng Japan Meteorological Agency. So kahit 24/7 tumatakbo yung Doppler radar nila, hindi siya nagkakaroon ng fail or fail proof yung Doppler radar. Mas mahal nga lang ata yun dahil nung chinek ko sa website nila ay halos kung convert sa peso more than 200 million yata o halos magto 200 million ang halaga ng isang unit. So sana yun na, doon na lang dinadala yung pondo natin, no? Dahil makakatulong din ito sa ating disaster preparedness, lalo na sa baha, dahil yung water vapor kailangan nating actual na nakikita
Ang forecast kasi, pwedeng gamitin ng forecast pero yan ay estimated na, kumbaga parang hula lamang na ganito mangyayari. Hindi kagaya ng Doppler radar, yan yung eksakto na nakukuha na dami ng ulan. Kasi gumagamit na tayo ng microwave para malaman yung eksakto o at least estimated na precipitate level o dami ng ulan sa himpapawid. So, yun po kasi importante dito dahil malalaman natin kung alin yung area na mas malakas ang magiging buhos ng ulan in actual po. Yan. Gamit ang Doppler radar po. So, hindi natin alam kasi marami talagang problema sa budgeting sa ating bansa. At meron pa tayong mga corrupt na politiko. So, yun ang medyo masakit tanggapin. So samantala nakataas ang ating thunderstorm advisory ngayon dito sa Visayas area. Well, as usual po mula Palawan na yan hanggang dito na sa buong Southern Luzon kasama na. So ang NCR nakataas din within 1 to 2 hour din ang validity nito. At makasama ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Quezon, yan kasama na po yan hanggang Muntinlupa at Las Piñas sa Metro Manila. So kasama na ang Rizal, yan, ang makakasama na mga may mga thunderstorm advisory po, care of Pag-asa, ang naka-data feed. Sa lightning detection system natin, so far, kaninang within 2-hour period po, pero kung double check natin in real time, as of 11:10 AM na po, merong at least nagkaroon ng pagkidlat nga po dito sa may bandang Kasiguran Aurora. Dahil nga po sa malawak pa rin yung pag-ulan dyan at yung dalang water vapor na pinakita natin sa Doppler radar kanina. So, meron tayong at least 126 lightning strikes pero ang inner dito is 13 lamang ang lightning strikes. So, the rest mukhang malalayo na po. Ayan, dito yung mga latest sa may bandang southwest ng Taiwan ang kasalukuyang may aktibong pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo cold, humid pa rin tayo at inaasahan ang mostly cloudy ang ine-expect natin ngayong araw. So tuloy-tuloy po yan dahil mula kaninang madaling araw, inulan na naman tayo. Sa ating lowest temperature na itala na kay weather station naman, kaninang 4:20 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin, 28.7 degrees Celsius ang naitala namin sa Caloocan. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:29 PM. At sa ating local weather outlook, ating local na heat index ay na pinakamataas na ang 35.4 degrees Celsius ang naitala namin kahapon. So, ibig sabihin lamang yan ay nangyari nga po yung mababang heat index. As of 10:25 AM ngayon sa aking weather station sa Caloocan, 33.9 degrees Celsius po ang aming kasalukuyang extreme caution na heat index. Pero sa heat index forecast sa amin, aabot pa daw yan ng 35 degrees Celsius. So, halos magkatugma naman kahit papano. At sa maghapon ay makikita na mukhang patuloy pa rin kaming magiging makulimlim sa maghapon dahil mababa lamang ang aming heat index sa maghapon. So, dahil very overcast and very gloomy sa parte ng Nodo Luzon, ay hindi na natin isasama muna ang heat index magi sa may bandang South Luzon dahil nga po patuloy pa rin ang maulap at maulan. Diretso agad tayo sa may bandang Central Visayas dito, kahit dito sa bandang Visayas at Mindanao kasi medyo nag-normal na po ang lagay ng panahon nila. So kapag tuloy-tuloy po yan ay mukhang maganda ang magiging himpapawid nila pagdating po ng linggo ng gabi, mukhang maganda po ang magiging sightseeing ng mga astro hobbies, yung mga astro chasers natin dyan sa Visayas at Mindanao. I-ready na po ninyo ang inyong mga teleskopyo, wag natin i-miss ang pagkakataon na matanaw ang total lunar eclipse mga Lunes po ng mga madaling araw. Actually magsisimula ang penumbral ng ating Earth mga bandang 11 PM na po yan ng linggo, ng bukas ng linggo. So maganda na po ang pagkakataon ninyo na matanaw yan dahil mukhang nagmo-moderate na po at maganda na halos ang inyong himpapawid dyan sa may bandang Visayas. So, sa heat index, kung titingnan natin sa Central Cebu, yan, mataas na po. Ibig sabihin, maaraw talaga dyan na ngayon. Ibig sabihin, maganda po ang himpapawid nila. Mukhang clear skies na. Dahil pumalo na sa 44 degrees Celsius po ang kanilang heat index, which is pinakamataas na yan ngayong maghapon, kaya wag munang magbibilad.
sa tinding sikat ng araw at asahan ninyo ang hot humid na panahon sa bandang Visayas, lalo na sa may bandang Central Visayas. Yan. Malinaw lamang dito na mukhang maganda na po yung kanilang himpapawid ngayon. Kumbaga, ang hinahabol natin, magandang himpapawid po. So, medyo titiisin muna natin ang direktang tirik ng araw, alang-alang lang sa total lunar eclipse na matatanaw natin sa linggo ng madaling araw. Sa Mindanao naman, sa Davao Region, makikita natin dito medyo gloomy pa rin ang paligid. So medyo maulap ang inyong paligid base rito dahil medyo mababa ang inyong heat index pa rin. Base rito pinakamataas na 37 degrees. So wala tayong magiging komento, mukhang inuulan-ulan pa rin sa may bandang Davao Region, pero mukhang maganda naman na ang paligid ninyo sa halos buong Mindanao. So halos medyo moderate o clear skies. So medyo maganda pa rin yung paligid sa inyo. Sa Zamboanga Peninsula naman, mababa rin ang kanilang heat index, so mukhang medyo maulap sa inyo or mababa rin ang inyong heat temperature. So either inuulan din kayo dyan, pero makikita natin medyo isolated dahil nakita naman natin sa satellite imagery, halos moderate to fairly weather ang bandang Visayas at Mindanao na. So sana medyo humiling tayo sa Panginoon na pagbigyan tayo kahit isang araw lang. Bukas po yan ng linggo hanggang Lunes po ng madaling araw. Kahit man lang dyan sa mga oras 10, hanggang linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Mapagbigyan tayo ng Panginoon na maging maganda muna ating himpapawid, medyo clear skies muna, para naman mapagbigyan tayo na makita ang total lunar eclipse man lang. Dahil minsan lang natin matatanaw yan, halos dahil napakatagal na naman tayo makakaranas ng ganitong phenomenon. Samantala, kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangungunaan Catbalogan sa may pinakamataas na air temperature na 34 degrees Celsius. Sa Baguio City, mukhang mas gumiginaw sa kanila bumaba ng 16.2 degrees Celsius ang kanilang air temperature. So mukhang maginaw-ginaw sa kanila dyan medyo cold chilling. So mag-jacket po mga folks dahil mukhang mahamog at malamig ang inyong temperatura dyan. Sa iba Zambales, nakaranas sila ng grabing ulan na 112 mm na total rainfall. Well, binanggit nga po natin, makakaranas na po talaga ng mga moderate to some heavy rain showers ang buong Nodo Luzon, kabilang na ang lalo na sa kanlurang bahagi nga po ng Nodo Luzon. Pinanggit natin yan sa mean sea level pressure at rainfall forecast, kung naalala ninyo. Sa amin sa Caloocan kahapon, nakatotal kami ng 57.9 mm na total rainfall at ngayong araw ay naka 7.5 mm total rainfall na kami. So in 7 days, katumbas niyan 65.4 mm at sa September rin namin nakakatotal na kami na 165.9 mm kaagad. So mababa pa yan sa average namin na 608. So may mahigit 400 pa kami na millimeter na kailangan para habulin yung average na rainfall. Kung hindi mangyari yan bago matapos ang September, ibig sabihin magiging mas mababa ang aming average rainfall ngayong buwan, kung sakali lang mangyari po yan So tingnan natin mga folks. Sa ating outside humidity, highly concentrated tayo na 90%. Tumaas ito ng 3% since last hour. Anyway, yung aking console dito sa katabi ko na mula sa aking weather station, na ayos na natin, napalitan ko na po ng electronic barometer. So, gumagana na po yung ating barometer dito sa aking desktop. Dito sa katabi ng aking desktop computer. So, working na po yung electronic barometer kasi ilang buwan na rin nasira ito. Dahil in-order pa natin sa China yung original na barometer o electronic barometer nito. Wala kasing mahahanap dito sa Pilipinas nung ganung klaseng barometer kasi Siemens tatak nito ay Siemens yung tatak nung electronic barometer. So yung Siemens kasi usually sa Amerika ine-export yun, yung device na yun, yung sensor. So kailangan pa nating i-order sa ibang bansa sa China. Ginamit natin yung Alibaba para ma-order po yung electronic na yan. And then, pinalitan natin, meron naman tayong panghinang na pantanggal at ni-replace ko po yung board nito dun sa board at yung lumang barometer na faulty na nga po, hindi na accurate yung kanyang reading, pinalitan na natin ng bago. At ngayon, gumagana na po siya at sumasabay na siya sa iba kong sensor at nagtatali na siya sa actual na reading ng atmospheric pressure. So, sa aking
barometric pressure sa dashboard ay 1,010 hectopascals at sa aking aking console o receiver ay ganun din, 1,010 hectopascals din. So nagtatali na sila, wala nang problema yung aking barometer dito sa aking desktop. Na matagal ko na talagang gustong ayusin. Yan, mahirap lang talaga hanapin yung pyesa niya. So napalitan na natin mga folks. So mataas pong ating barometric pressure, ibig sabihin lamang nito, hindi na natin masyado ramdam yung presensya ni dating bagyong Lani na nakakalabas lang po ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Sa ating high tide and low tide status, may mahigit 5 hours pa tayo. So ibig sabihin kaka-high tide pa lamang po ngayon. Double check natin yung sea level, kung gaano kataas yung sea level ngayon. Mukhang mataas, 1.3 meters po. So delikado pong pumalaot yung mga malilit nating mga mangingisda at yung mga maliligo sa pangpang ng Manila Bay at sa ilang pangpang ng Luzon ay magsama po kayo ng mga kasamahan ninyo dahil malalim masyado ang sea level sa pangpang natin o sa bandang dalampasigan. Umaabot po sa more than 1.3 meters po ang lalim dahil kasalukuyang high tide pa po tayo. Although bahagya na itong bumababa, so malamang mga around 1 meter na lamang ito, malalim pa rin yan at delikado po. So ganon din sa mga mangingisda natin ay maganda naman ang advantage para makapangisda kayo kahit malapit lang sa pangpang dahil malalim pa po yung sea level. Pero ingat po dahil meron tayong umiiral na pag-alon lalo na sa kanluran ng Nodo Luzon at sa may bandang eastern part ng Nodo Luzon. At kung double check na rin natin yung alon, kung meron ba tayong umiiral na pag-alon gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring for Significant Wave Height, ay according dito ang parte ng Nodo Luzon ang medyo tumataas-taas nga pong alon, maabot ng 1.25 meters. So sa buong Nodo Luzon mukhang delikado po pumalaot. Ayan medyo tumataas-taas sa 1.25 meters. Pero sa nalalabi ng Katimugan naman sa mukhang okay naman, normal naman ang taas ng sea level, yung alon. Pero ingat na lamang sa bugso po ng hanging habagat at yung medyo nai-input ng hangin dito sa may bandang silangan. Although at least dito mas kalmado kahit papano. So wala pong magiging problema sa nalalabi naman sa except na lamang sa bandang extreme Nodo Luzon na kung saan medyo mataas po yung ating alon. So maliwanag yan. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at isang lulubog po ito mamayang 6:04 PM. At sa ating moonrise and moonset ngayon nasa waxing gibbous 97% na po, malapit na pong mag full moon, ibig sabihin malapit na rin ang total lunar eclipse. Mga bukas na po yan ng gabi bago mag alas 12 ng hating gabi, pero ang pinaka maximum na magkakaroon ng total lunar eclipse mga madaling araw po alas 2 po yan ng madaling araw. In exact detail po ay nasa oras po natin yan sa Pilipinas 2:11:59 or 2:12 AM ng madaling araw. Lunes po yan ng September 8. Ayan ang oras natin sa Pilipinas. So yan po yung pinaka-detail natin. So binabalik-balikan natin para magkapaghanda po yung mga kababayan natin na i-ready na po ninyo yung mga teleskopyo. At medyo mag-recharge na po kayo ng puyat dahil puyatan po ito dahil hanggang madaling araw po ang magaganap na total lunar eclipse sa Lunes ng madaling araw po yan. Mag-i-start po dito mga bandang alas 11 ng gabi. Magkakaroon na ng starting ng Earth penumbral mga bandang alas 11 po yan ng gabi ng September 7 po o bukas ng gabi. Mga bandang alas 11 po yan, magkakaroon na ng Earth's penumbral occultation, yung medyo malapit ng pagsasalubong. Medyo makokobera na po ng Earth's penumbra ang moon, and then mga bandang alauna po mag-starting na po ng slight lunar eclipse. Medyo magre-red na po yung parte ng moon dito, and then magma-maximum siya mga 2:12 AM ng madaling araw. Ito po yung maximum na total lunar eclipse, mga alas 2 po yan 2:12 AM yan. And then matatapos siya mga bandang mag-aalas 3 na ng madaling araw po. Yan po yung magiging yung magiging sequence ng total lunar eclipse. Starting yan bukas po yan ng gabi, bago maghating gabi, and then kinabukasan na ng Lunes ng madaling araw, September 8 po yan sa atin sa Pilipinas.
So, yung mga Pilipino natin na nakatira sa bandang India or bandang Thailand, yan, kitang-kita yan ng buong Thailand, Laos. Kumbaga, mas maraming bansa ang mas makakakita ng gaganaping total lunar eclipse. Kabilang na ang bandang western part ng Australia, yan, Indonesia, yan, kasama na. May mga Pilipino kasi tayo sa Vietnam magtatanong, makikita din daw nila yan. Yes, makikita po ang halos buong China, kitang-kita po yan, pati ang Russia, at sa may bandang Middle East, makikita rin nila yan, bandang Iraq, yan, Afghanistan, ganyan. Medyo kita po yan. At ilang portions dito sa may bandang Indian Sea, yan, matatanaw po yan. Dahil ang pinaka-epicenter na total lunar eclipse, nandito yan sa may bandang karagatan, malapit sa bandang India, pagitan. Yan. So, di ba naalala niyo mayroong isang isla diyan pagitan ng India at bandang Thailand. Yung isla diyan, yan yung pinakalumang pinaka-oldest na pamayanan na nakatira diyan. Sentinel Island yata tawag doon. So, mga taga Sentinel Island baka magsasamba-samba yan pag nakita nilang magre-red yung moon. Makikita nila yan. So, baka paniwala nila dyan, yung God. Kasi may mga katutubo pa rin nakatira dyan sa may Sentinel Island. Pinireserve yata yan. So, yung mga sinaunang tao sa mundo na natitira hanggang ngayon ay nakatira sa Sentinel Island. Sila ang mas makakakita ng pinaka-maximum total lunicity ng total lunar eclipse dyan. Pangalawa ang bandang India. Yan, malapit kasi dyan. Pero mas kitang-kita yan ng mga taga Sentinel Island. Yung may mga katutubo kasi dyan sa Sentinel Island. So, ewan natin kung magpapanik sila or sasambahin nila yan parang mga taga-Aztec. So, yan lang po. Medyo i-ready po natin. Ay medyo gumaganda na po sa may bandang Visayas. At Mindanao yung kanilang klima. Kaya mukhang maganda na po yung magaganap sa kanila. Sana tuloy-tuloy po na magiging maganda ang panahon natin. So, magmo-moonrise po ito ngayong araw, 5:02 PM ng hapon, at kinabukasan na ng 4:56 AM ito lulubog. So, ibig sabihin lamang po niyan, hindi pa siya nagmo-moonrise, mga bandang alas 5 pa po. Mamayang hapon pa po magkakaroon ng pag-moonrise, at kinabukasan na ng 4:56 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, which is mas importante ngayon, yang araw ng Linggo na yan, sana maganda po ang ating panahon. Pero base nga po sa forecast ay maulap ang ating himpapunin ngayong araw, ang chance na pag-ulan 100% pa rin. Sa bukas ng Sabado po yan, ay magiging maulap pa rin daw ang ating maghapon. Yan, so may mga localized thunderstorms pa rin daw. So mukhang hindi maganda to. At may 90% chance ng pag-ulan sa Linggo daw. So, well, magbabago pa naman yan within 6 hours. So, every 6 hours, hopefully bukas na Linggo, magiging maganda na ang ating panahon sana. Mapagbigyan tayo ng Panginoon. Highest and lowest temperature expected, naglalaro 29 to 32 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. At as of 3 AM nga po, mula sa local weather advisory ng Data PD Pag-asa na mataan nila si Bagyong Lani, Tropical Depression Lani, layong 305 km west ng Sinait, Ilocos Sur. May maximum sustained wind ito na 45 km per hour, malapit sa gitna at buksong umaabot ng 55 km per hour. Medyo mabagal-bagal ng bahagya ang pagkilos ito pa westward at 15 km an hour po. Ngayon, nasa labas na yun ng ating par ngayon dahil ngayong umaga lamang ito umexit agad ng Philippine Area of Responsibility. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa stagnant na animation, mula sa infrared DNC o natural color. Makikita po yung maulap na yung paporin na to sa buong kaluran ng Nodo Luzon na magdadala pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan mula dito sa bandang Ilocos Region, La Union, kabilang na ang Benguet, kasama na ang Zambales, yan, ilang bahagi sa Tarlac Central Luzon, and the rest ng Mimaropa area. Sa silangan naman, ang buong bahagi pa rin ng Cagayan, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat ulan, bunsod ng trough dito sa may baybayin, pababa na yun ng Quezon Province, kasama na ang Camarines Norte and rest ng parte ng Bicol Region hanggang bandang Camarines Norte,
Camarines Sur at Sorsogon hanggang Legazpi. Dito sa may bandang dulo ng Sorsogon, at least medyo moderate po ang panahon nila, pero partly to sa mostly cloudy pa rin ang iral, kabilang na ang buong Southern Luzon mula Marinduque. Dito sa may bandang pagitan ng Marinduque at Romblon, medyo nagmo-moderate po ang panahon sa kanila dyan. Pero kung titingnan natin sa mas detalye gamit ang Himawarisat ng Pag-asa, kung gagamitin natin yung Himawarisat, makikita po natin ay maulap pa rin at mga kalat-kalat pa rin ang iiral sa buong parte ng Nodo Luzon hanggang Central Luzon, kabilang na ang bandang Bulacan, Metro Manila at Calabarzon area. Very gloomy pa rin tayo dyan hanggang dito sa may parteng South Luzon. Yan. So damay pa rin ang Marinduque at Romblon. Sa mga karanas sa mga light rain showers to some moderate po ang iiral. Ayan, kitang-kita naman po. At ang buong Mimaropa, moderate to some heavy rain showers pa rin ang umiiral. Sa kalurang parte ng Occidental Mindoro, ilang bahagi sa isla ng Colyon Island hanggang Linapakan, hanggang El Nido, at mga ilang light o scattered light to some moderate ang iiral mula dyan sa bahagi nga po ng Batara sa Balabac. Sa bandang Puerto Princesa, maulap ang inyong hipapurin, so expected pa rin ang mga ilang light to moderate showers bunsod po ng Habagat, at ganon din sa may bandang Bicol region nga po. Pagsapit dito sa may bandang Visayas region, at least dito na medyo nagmo-moderate na, may mga ilang kalatkat nga lang na pag-ulan pa ang umiiral sa ilang parte ng Eastern Samar. Ayan, kasalukuyan may mga ilang light to some moderate sa may bandang Borongan, tumatawid dito ng bandang Tacloban hanggang dito sa may bandang papuntang Ormoc. So makakaranas ka ng mga ilang kalat-katapkulan, bagamat medyo at least moderate ang panahon ninyo dyan, kabilang na ang buong central ng Visayas sa may Cebu, Bohol, Negros region at Panay Island. Magiging partly cloudy to sa mostly cloudy nga lang ang mostly mararamdaman pa ng mga taga Panay Island at Negros region. Dito sa may bandang Cebu at Bohol, at least dito medyo clear skies na kayo dyan, kaya medyo nagiging hot humid na po kayo dyan at tumataas na po ang alinsangan sa inyo dyan. Umaabot na nga ng 43 degrees Celsius ang heat index. Ganon din sa may bandang Southern Leyte, at least dito maganda na po ang preparation ninyo dyan ng mga teleskopyo hanggang bukas. Sana tuloy-tuloy na magiging maganda ang panahon ninyo at pataas ng bandang Tacloban at Ormoc na. Makakaranas pa din ng ilang partly to some mostly cloudy at mga isolated rains of rain showers and localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, at least medyo nagmo-moderate na rin ang buong Northern Mindanao at Caraga at Surigao region. Mga ilang partly cloudy to some mostly cloudy lamang ang iiral sa buong central ng Mindanao ng Bukidnon pababa ng Davao del Norte. Ganon din sa buong Davao de Oro and the rest ng eastern part ng Mindanao mula Hinatuan pababa na yan ng bandang Caraga sa Davao Oriental po. So at least dito medyo maganda na makikita na ninyo dyan yung total lunar eclipse starting po yan ng bukas ng gabi bago maghating gabi. Kasama na ang buong Davao region, at least medyo nagmo-moderate, mga ilang partly cloudy lang din, kabilang na ang buong Sorsogon area. Sana tuloy-tuloy po na ganyan ang panahon ninyo hanggang bukas po yan ng gabi para tuloy-tuloy po maganda ang sightseeing. At sa bahagi nga po ng Lanao del Sur, papasok ng Misamis Occidental, medyo nagmo-moderate din kayo dyan hanggang Zamboanga Peninsula na may ilang partly cloudy lang. So may mga isolated light to some moderate rain showers. Ang medyo iiral pa rin sa maghapon sa Zamboanga Peninsula. Although medyo nagmo-moderate kayo dyan. So at least medyo good news na rin. Medyo bad news lang sa mga taga-Basilan at Hulusulu. Dyan medyo nakakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So halos mapapansin ninyo ang bandang southern part ng Visayas at Mindanao. At least dito medyo kukunti na lamang gaano ang mga pag-uulap. Unless merong surface trap na medyo lalapit mula dito sa may bandang Palau o bandang eastern part ng ating dagat Pasipiko na lalapit sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas within 48-hour period. Sana hindi na, para magiging clear skies po kayo dyan at maganda ang magiging pagtanaw sa full moon mula ngayong araw hanggang sa linggo nga po nagaganapin na total lunar eclipse. Pero dito sa parte ng Luzon, medyo maulap pa rin tayo ngayong araw. Sana bukas magiging maganda na sana ang ating panahon dahil napaka-rare natin makikita yung lunar eclipse ngayong taon. So napaka-rare, medyo napapaligiran pa rin ng Metro Manila ng makakapal na kaulapan. So kapag ganyan ang mangyayari, medyo magiging bad news, magiging malungkot po na hindi natin makukunan
ang total lunar eclipse kung sakali man na hindi tumila ang kaulapan sa Metro Manila o rest ng Central Luzon area. So yun lang lamang ang medyo magiging bad news. Medyo magiging maganda na po kasi ang panahon dito sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao. Dito sila medyo mag-enjoy sila kapag tuloy-tuloy na maganda ang panahon. At kung titingnan natin yung accumulated water vapor, mapapansin natin kumikilos palayo yung malakas o malawak na trough na ito. Sana mabilis ang maging pagkilos para bukas magiging maganda na po ang panahon natin. Kahit papano, kasama ang Metro Manila para sa magiging maganda ang pagkuha sa total lunar eclipse sa linggo. Yan o, sana man lang lumayo na ng tuluyan. Sana bumilis ang kilos nitong si dating bagyong Lani. Sana bumilis ang kilos niya. Sana nandito na yan sa may bandang Hong Kong. Kung yan man ang magiging trajectory niya. Para sasama muna sa kanya ang habagat. Sa kanya muna mapupunta yung habagat o rest ng Sepestrap. At dito sa may parte ng Luzon, medyo at least pansamantala man lang, magiging maganda muna ang ating himpapawid. Well, double check natin gamit ang ating rain and mean sea level pressure and forecast. Makikita po natin ang dulong kanluran ng Zambales. Nakakaranas pa rin kayo ng mga malawakang pag-ulan, kabilang na ang Mimaropa. At papaligiran pa rin ang eastern part ng Luzon ng mga kalat-kalat at malawakang pag-ulan pa rin. Kaya patuloy pa rin makakaranas ng mga light drizzle rain dito sa bandang Metro Manila. Kasi napapagitnaan tayo ng malawakan na sa pestrap nito mula sa hanging habagat sa kanluran at sa pestrap naman sa may banang silangan ng Nodo Luzon. So magiging maulan pa rin ang umaga natin mga folks. Pero kung mapapansin ninyo mula bandang Saudo Luzon, Visayas at Mindanao, dito mukhang nagiging maganda ang panahon nila. Wag lamang lalapit itong another sa pestrap na ito na nanggagaling sa may bandang Palao para mag-cover sa buong Visayas at Mindanao hanggang linggo sana. Pero sa ngayon, as of 8 o'clock AM, hanggang 2 PM na po ito, ganito po na magiging maulan pa rin ang Nodo Luzon, hindi masyado sa bandang Visayas at Mindanao. Makikita mga very isolated lamang ang magiging pag-ulan. Pagdating naman bandang alas 2 ng hapon, yan, forecast para mamayang hapon, tingnan natin kung magiging maulan pa rin ba tayo. Kung mapapansin ninyo, nagkaroon na ng organized circulation itong si dating bagyong Lani. So tuloy na siyang naging aktibong low pressure area. So magiging maulan pa rin ang bandang Pangasinan, Tarlac at Zambales. So medyo magiging maulan pa rin kasama ang Metro Manila at ilang parte ng Mimaropa. At least mga ilang light to some moderate rain showers. Sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, makakaranas pa rin ng mga scattered na mga light to some moderate rain showers. So ang heavy rain showers na lang nakikita natin mostly dito sa may bandang dulo po ng Pangasinan at Zambales sa kanluran dahil nga po sa hatak sa habagat nasasabay dito kay dating bagyong Lani. Sorry, Lani po pala. Nababasa ko to Leni, Lani pala. So bandang Bicol region at least mga isolated and scattered rain showers, mga isolated na lamang kabilang na ang kanluran ng Visayas. So magiging maulan po ang inyong hapon pa rin. Magiging maulap maging sa may bandang Eastern Samar at Mindanao. So mukhang magkakaroon kayo ng mga isolated and scattered rain showers pa rin sa maghapon. So may mga afternoon rain showers pa rin na iiral sa atin, maging sa may bandang Mindanao, lalo na sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, mamayang hapon po yan. Mga bandang alas 2 po yan hanggang 8 o'clock PM po yan ha, yung forecast nito. Then mula 8 o'clock PM onwards, yan, sa mula 8 o'clock PM onwards, magiging maulap na rin ang parte ng Eastern Visayas at Mindanao. So makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang light to some moderate rain showers at mga ilang heavy rain showers lalo na sa may bandang Caraga at Northern Mindanao. Eastern Visayas magiging maulan din, mga ilang light to some moderate rain showers at west portions ng Visayas. So mukhang maulan pa rin yung gabi natin. So magdala na lamang ng payong lalo na sa mga uuwi ngayong hapon. Since Sabado naman, wala naman masyadong klase. So sa mga lumalabas na lamang po at sa may bandang Nodo Luzon naman, kabilang ang Metro Manila, well, medyo magiging maulan pa rin ang paligid natin. Siguro mga bandang gabi po hanggang madaling araw. Usually, mga light drizzle rain to some moderate ang kadalasan na bubuhos sa Metro Manila. Pero moderate to some heavy rain pa rin ang mararamdaman ng mga taga La Union, ilang parte ng Zambales, Pangasinan, at bandang Ilocos Sur pa rin. So medyo makakaranas pa rin kayo ng mga heavy rain showers dyan. Pero at least pabugso-bugsuan at hindi naman tumatagal ng more than 1 hour ang tuloy-tuloy na ulan. So medyo pabugso-bugso pa rin ang buhos ng ulan.
So para extend na rin natin, tingnan natin kung pagdating po ng September 7 ng gabi, double check na rin natin in advance. So titingnan natin ng advance yung forecast natin from September 7 ng hapon. So bukas po yan na linggo ha, starting bukas ng hapon, medyo makulimlim tayo pero may forecast na mga ilang kalat-kat na pag-ulan pa rin sa may bandang Metro Manila. At magiging maulan daw ang buong Visayas, mga ilang light to sa moderate tong heavy rains. Ganon din sa may bandang Mindanao. So mukhang magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan maging sa linggo. So mukhang bad news ito Hindi maganda to, magiging maulap pa rin tayo kahit sa pagsapit po ng linggo. Yan, and then by 8 o'clock PM, ito na yung magsisimula na pinakaabangan natin, magiging maulap at maulan ang buong Southern Luzon po. Mukhang damay din ng Metro Manila. And then west portion ng Luzon, and then buong Visayas at Mindanao magkakaroon ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Lalo na dyan sa may bandang kanluran ng Sorsogon area, Zamboanga Peninsula. So mukhang magkakaroon ng maulap at maulan ang ating gabi. Yan Yun nga lang, sana hindi po mangyari itong extended forecast na to. Kasi kung ganyan po ang lagay ng panahon natin at paligid, magiging maulan, malabo natin makita talaga ang total lunar eclipse. Hindi kaya dito sa may bandang India, medyo magiging maulan din sa may parte ng India, which is nandito po yung sentro ng total lunar eclipse dito. Yan. So at least dito sa may bandang Sri Lanka ata ito ay magiging maganda yung kanilang himpapawid. Kahit paano matatanaw. Tapos mukhang bad news din ata sa may bandang Vietnam. Mukhang maulap din at maulan hanggang Thailand. So mukhang malabo rin nila makita ito kung sakali. Kung mangyari po yung forecast na ito. Gabi na po ito and then September 8, ito na yung 2 o'clock which is nagaganap na ang total lunar eclipse nito. Mga September 8 na po ito September 8, 2 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas. Nagaganap na po yung maximum total lunar eclipse niyan. O titingnan natin dito, mukhang magiging maganda ang magiging sightseeing namin sa Metro Manila. At least dito medyo magiging manipis ng bahagya ang kaulapan. So mukhang matatanaw natin mga folks, sana mangyari po na at sana mas lesser po yung kaulapan dito sa Metro Manila. Matatanaw yan ng mga taga bandang Batanes, ilang bahagi ng Tuguegarao matatanaw nila. Sa Mindanao naman, ang Davao City mukhang matatanaw nila. At sa ilang bahagi ng Sarangani at General Santos City mukhang matatanaw nila ang total lunar eclipse. Yan. Pero medyo bad news sa may bandang Bicol region at buong Visayas, mukhang magiging maulap tayo sa mga oras na yan. So timing na lamang po siguro kung sakali po mangyari yung forecast na ito na magiging maulan at maulap ang paligid. At sa may bandang India naman, tanaw na tanaw nila yung total lunar eclipse. Sa may bandang Thailand o Vietnam, mukhang magiging maulan din kayo. May mga ilang portion sa Laos at Thailand medyo magiging maganda ang himpapawid. So medyo timing na lamang sa pag-spotting ng total lunar eclipse pagsapit yan ng September 8 bago mag alas 2. Ito 2 o'clock AM na po ito na madaling araw So pulang-pula na po yung moon yan. Dahil halos magma-maximum na po yung total lunosity niyan. Yan. So yan na yung mangyayari. So in advance na natin yung forecast, at least may idea po tayo kung talaga bang magiging maganda ang ating himpapawid sa oras na yan o hindi. So timing na lamang po mga folks, kasi hindi natin pwede palagpasin yung magaganap na total lunar eclipse sa linggo hanggang Lunes ng madaling araw ng September 8. So medyo abang-abang at medyo timingan na lang natin mga folks. Hindi natin talaga pwedeng palagpasin ito mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector, and as of 11:45 AM po, ang kasalukuyang center air pressure ni dating bagyong Lani na tinawag natin sa local name bago ito umexit kaninang umaga ay nasa 1,005 hectopascals na ito. Sa 10-minute average wind speed natin ay nasa 33 km per hour lamang ito at bugsong umabot ng 43 km per hour.
napakabagal ng kanyang kilos pa west-northwestward sa bilis na 10 km/h. So, yung kanyang 1 minute, 37 km/h lamang at bugsong umabot ng 48 km/h. So, kung i-add natin yung 8 hours, ay papalo talaga ng hanggang 45 km/h o 48 km/h, then 55 to 57 km/h naman yung kanyang 10 average. Kung i-add natin yung 8 hours po, yan. Kung i-compute natin, i-add natin yung 10 hours dyan, dahil advance po tayo ng 8 oras sa Pilipinas, lumalabas kung 48 km/h po yung, 37 km/h po yung maximum sustained wind nito, lalabas mga 48 km/h naman, o mga 45 km/h yung 1 minute average nito, or 10 minute average. Then buksong aabot ng 56 km/h, which is tropical depression category. So yun po yung simplified computation yan. Pero hindi natin sinusunod yan. Ang sinusunod natin yung real time ng ating tropical cyclone sector. So bago pa o kahit pa tinawag ni Pag-asa ito as LANI, na natiling invest low pressure area pa lang dito sa ating tropical sector. So tropical cyclone sector, ayan o. Natiling high chance of tropical depression development. Yan. Tiling pa rin siyang active, pero kay Pag-asa sa data feed makikita ninyo ay tinawag na niya itong LANI as of 2 o'clock AM. And then kaninang umaga naka-exit nito ng Philippine Area of Responsibility. To be exact, malalaman natin yan dito. Umexit ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang 8:45 AM po. Yan. So yan, isa-save natin yan na umexit ito kaninang umaga si dating bagyong LANI 8:45 AM po kaninang umaga. Then bumalik na siya uli sa pagiging invest 97W po. Then habang kumikilos ito pa west-northwestward. So yun po yung pinaka-eksaktong oras niya na naka-exit nito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa aking tropical cyclone sector trailing track. Yan, naka-exit na yan ng par kaninang 8. So yun po, malinaw yan mga folks ha. And then yung magiging forecast track nitong si dating bagyong LANI ay lalapit nga ito sa may bandang Hong Kong nga. Yan. So punta tayo sa Pag-asa track. Yan. Ito po yung magiging cone of uncertainty niya at yung mga area na maaring lapitan nitong si dating bagyong LANI. Yan. So bandang Jiangjan o Jiangmen, then sakop ang bandang Hong Kong na maapektuhan ng low pressure area na to o tropical depression according kay Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. So sa Joint Typhoon Weather Center, kung titingnan ninyo, nanatili pa rin siyang invest, kaya hindi pa siya significant na tropical depression na itinatawag. Yan. Ito naman is si dating bagyong Kiko ito si Peipa. So malayo na siya sa may bandang East Japan o Eastern Japan. Malayo na po yung kanyang forecast track o yung kanyang lokasyon na. Halos subtropical na siya. So yun po, at ito po yung actual na floater satellite imagery. Malayo-layo na po yung sentro ni dating bagyong LANI. So papunta na siya ng bandang pagitan ng Hong Kong. At ito naman si dating bagyong Kiko. Yun. So halos subtropical na siya, yun o extratropical. So halos malapit na itong malusaw. So sa forecast ay may chance pa daw itong umabot si 97W o dating bagyong LANI within 2 days, na posible pa itong tumaas sa tropical storm category. Pero ngayong araw ay medyo mayroon na siyang tsansa o maliit na posibilidad na maging tropical depression, tropical storm category ngayong araw or within or next 24 hours. So pumasok siya sa forecast, ibig sabihin may tsansa pa ito na tumaas ng category into tropical storm base sa forecast, which is kung titingnan natin dito ay mukhang magiging tropical storm nga siya mamayang hapon o gabi according sa forecast track ng data feed ni Pag-asa. So tugma naman sa forecast na within 24 or next 24 hours ay maaari pa siyang umabot sa pagiging tropical storm category. Si 21W naman wala ito, malayo na ito si Peipa. Yan. So pahina na siya ng husto and then bababa na siya sa pagiging tropical depression. So malapit na siya mag-dissipating stage at sobrang layo na niya sa bansa. So itong si dating bagyong LANI yun ang nakikita natin, mukhang aabot pa siya sa pagiging tropical storm category.
hanggang sa ito'y makalapit na nga sa pagitan ng Hong Kong o halos dito sa may bandang Yangfiang, Southern China. Wala naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin, so makikita natin na wala namang masyadong nakikita tayo na susunod sa kanya. Mostly, medyo mga surface trough lamang or ITCZ development. Pero diretso agad tayo sa ating global spectral model kung maaaring may sumunod dahil mayroong nagko-Coriolis nga po sa may bandang eastern part ng Mindanao, which is Mahagya. Ayan o, medyo nagko-Coriolis na naman dito. Then, kumikilos ito bandang Pakanluran. Well, tingnan natin kung yan ay magiging invest. Yung extended forecast yan hanggang September 11 po, yung extension forecast. Tapos, mayroong isa sa may bandang extreme northeastern Luzon. Medyo mayroong ding isa. So, medyo insignificant pa yung nakikitang forecast nito pagkalayo nitong si 97W. Yan. Base rito, medyo gumaganda yung paligid. Kaya lang ay by September 11 na to. So, hanggang linggo, medyo makulimlim pa rin tayo. So, yun ang medyo bad news. Sa ating mean sea level pressure naman, kung titingnan natin, wala naman tayong nakikitaan na medyo susunod sa kanya. Kay 97W, pagkalabas ng PAR, ngayong hapon siguro, o bago mag-alas 8 ng gabi. Actually, nakalabas na siya ng PAR pala. So, bago man lang ito makalapit ng Hong Kong. Yan, so medyo wala tayong nakikita na medyo susunod sa kanya hanggang September 11. So, wala tayong ina-expect na may susunod na anumang low pressure area na mabubuo sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility within 3 days. Yan. Sa tropical cyclone strike probability, which is ito yung kasalukuyang si 97W, palayo na siya. Papunta na to ng bandang Southern China. At may mga ilang probability of strike probability nga lang sa may bandang Eastern Mindanao. So magiging makulimlim pa rin tayo kahit sa araw ng linggo. Yan, yun ang forecast po. Hopefully hindi po yan mangyari. At sa mga computer models naman, ay wala rin tayo inaasahan na may bago mabubuo o mamamataang anumang low pressure area until September 11 according kay GFS. Pagkalayo nitong si 97W, kay ECMWF naman wala rin. Pero may mga tropical wave tayong namamataan na naman sa may bandang southeastern ng Guam until September 11. Tingnan po natin yan kung anong mga tropical wave yan. At kay NAVGEM naman, yan, nag-update na po. Meron ng latest update si NAVGEM. Akala ko hindi na siya mag-update. So makikita natin dito is wala rin nakikitaan tayo na bagong susunod kay 97W. So mukhang wala po hanggang 3 days po. So pagpasok ng unang Martes, next week mukhang wala naman tayong inaasahan na may susunod kay 97W. So hopefully ay pagdating po ng linggo, at least medyo gumandaman lang muna ang paligid natin para matanaw natin yung total lunar eclipse man lang, kahit man lang sa mga oras na yan. So yun po ang ating extended forecast na for tropical cyclone development kung may susunod kay 97W, which is sa ngayon ay negative naman mga folks. Sa ulat Indol, well, wala naman tayong bago na nadetect na panibagong mga pagyinig, although may mga empirical noise sa aking seismograph. So, hindi natin alam kung ito ay minor earthquakes o at least magnitude 4. Pero malinis naman ang aking seismometer ngayon. Wala namang masyadong malakas-lakas na pagyinig na detect. So, diretso agad tayo sa data feed ni P-Box. Mula kaninang madaling araw, merong isang recorded na magnitude 4. Kaninang 7:16 AM ito, northeast ng Pandan, Catanduanes. Magnitude 4.7 po ito na may lalim na epicentral depth of 35 km. Sobrang layo naman niya sa may bandang Carlopaan. Halos malapit ito sa may bandang Philippine Rise. Ay nandito yan sa may bandang northeast ng Catanduanes. Malayo naman siya, so medyo hindi mararamdaman kahit paano. At least intensity 1 lang ng siguro. Intensity 2 sa may bandang Catanduanes o Camarines Sur area. Yan. Kasi at least magnitude 4.7 po siya. Medyo may kalakasan na rin ito. At least mga hanggang magnitude 2 o intensity 2 po ang naramdaman ng mga taga Camarines Sur o Catanduanes area. Then after nyan, wala namang sumunod na magnitude 4 pataas so far, pero marami rin na kaagad ang mga listings of mga minor o small earthquakes. So bilangin na kaagad natin kung ilan yan. Gamit ang ating historical earthquake data for the month of September.
Ayan, so for the month of September, nasa total of 202 earthquakes na po tayo. 188 dito sa magnitude 2.0 pataas, 13 sa magnitude 4, at meron na tayong isang magnitude 5 pa rin. So nakaka-13 na po tayo na magnitude 4.0, which is ang huli nga po nito sa may bandang Catanduanes, bandang northeast ng Catanduanes kanina, na lumabas nga po sa report natin kanina. So medyo kukunti pa lamang, at marami na rin agad ang cluster sa may bandang southeast and Visayas at Mindanao. So medyo alisto pa rin tayo anytime mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, September 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 6, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali. Ngayon medyo umuulan-ulan na naman sa amin sa Caloocan mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.